Magandang araw pong muli sa inyong mga kaibigan. Narito pong muli ang inyong lingkod for another tutorial. But this time I will teach you on how to print using a 3G opaque 3G jet opaque dark transfer. Ito po ay inkjet heat transfer paper na ginagamit for t-shirt printing using an inkjet printer. Of course po, ang gagamitin yung inkjet printer is with an ink of pigment ink. So ito po yung pigment ink na water resistant po siya. So hindi po ito yung ordinary ink na kasama nung printer natin. Pag binili natin yung printer natin, may kasama siyang ink. So hindi po yun yung inilagay ko dun sa printer, kundi itong pigment ink. This is especially for this dark transfer paper. So ito po yung gagamitin natin to print on a t-shirt. So let's start po. I have here a design na ipiprint po natin dito sa 3G dark transfer. Remember po, dito meron po siyang dalawang side. Yung isa yung may sulat at yung isa yung wala. So dito po sa walang sulat, of course, dito natin ipiprint yung ating design. So ang pagpiprint po dito, hindi po siya mirror. Hindi po siya naka-mirror kasi ito ay ipipil po natin to after natin ma-print yung design natin dito. So for example, ito po yung design natin. So ipiprint po natin yan sa A4 size na papel. So to do this, let us check kung anong size ng image. So it's 24 by almost 25 by 25 centimeter. So okay po. Then to do this, kailangan po alisin natin yung background kasi medyo maaksay sa kulay ito pag buong background na yan. So to do this, you have to open of course our file is in Photoshop. We need to remove the background, this blue background. So I have to remove the background. Dahil solid naman po yung kulay, so ang gagamitin na lang natin dyan is ano po yung gagamitin natin dyan to select it is the magic wand. Ito po, pwede na lang gamitin yung magic wand to select all the colors. Ayan po. Then delete it. So ayan na po yung ating image. Ayan. So pwede na po natin siyang i-print. So ganito po yan. Siyempre, of course, i-crop natin yung to the maximum size. Okay. Then deselect. Then go to print. Ayan po. So yung papel natin dyan, naka-landscape. Pwede rin pong naka-landscape. Pwede rin naka-portrait. Kung ano yung maximum size nung maipiprint natin dito sa A4. So I think the maximum is the landscape. So we'll put it to 1. Then dito po makita nyo yung print setting. Yung printer natin is the Epson 3A2 series. Yun po yung printer ko na nilagyan ko nitong ink na to. So let's see the print setting. Always remember po to check on the print setting. So our print setting is in A4, landscape, Epson matte, high. Then tignan nyo ho, baka naka-mirror yung image. So hindi po dapat naka-mirror yung image. So ayan po, dapat yung quality niya naka-high. Okay? Then okay. Then para po ma-maximize natin yung papel, i-scale to fit natin yung media. Tingnan natin kung maximum off. So medyo lumiit siya. Dapat pala mas malaki ng konti. Ayan. So pwede pa nating laki yung scale. Gawin nating 1 to 0.3. Ayan po.
Pwede pa kahit 105. Yan. O 104. Yan. Maximum size po nung papel yung kinuha natin para makuha natin yung, kasi kung bilog lang medyo maliit po siya pag yung A4 lang eh. So i-maximize na natin yung laki ng A4. So ayan po. Then I will press on the print. Okay. Proceed. So ipiprint po natin siya. After this ipiprint natin siya sa black colored na t-shirts. So ito po yung printer natin. It's printing na. The Epson 382. I put a label here, pigment, for pigment printing for dye transfer. So ito po, na-print na yung image dito sa papel. So what we need to do is to cut the image here. Dahil isa lang po ito, so gunting na lang ang gagamitin natin para makat ito. Kasi kung maramihan, pwede mo itong isa lang sa platter cutter using contour cutting. So dahil isa lang naman po, cut ko na lang siya sa gunting para makita nyo. Cut na lang natin using a scissor. So ito pong dye transfer, pwede rin kayo mag-print dito ng mga pictures or images nyo na gusto nyo i-print sa damit, sa t-shirt. Halimbawa, picture ng anak nyo, pwedeng i-print using this paper and using this printer. So ito po, dahil pinrint natin, dahil medyo komplikado siyang gawin sa cutting or sa vinyl cutting, pwede natin siyang i-print din dito kung ayaw natin ng vinyl, kasi pwede rin naman siyang i-cut sa vinyl, kaya lang medyo komplikado dahil marami siyang maliliit na elements dito sa design. So pag nag-cut ka, ikaw din ang mahihirapang mag-weed o magtanggal ng mga maliliit na part. So advice dito is to print na lang sa dye transfer. Ngayon, kung maramihan naman yung ipapaprint sa inyo, say hundreds or 200s, 300 t-shirts, yung ganitong design po, ginagawa na lang to sa silk screen. Sa silk screen mo na lang para mas madali. Huwag mong gagamitan ng dye transfer dahil lugi ka once you use dye transfer for printing sa maramihan. So ginagamit po ito kung merong mga isa 10 hanggang 10 piraso, 20 piraso, pwede mong gamitin yung dye transfer. So ito po, cut natin. Ayan po, nakat na natin into yung whole design. So naglilib po ako ng white dito kasi doon sa design hindi mo pwedeng isagad yung pagkakakat. Pag kinat mo sagad, meron ditong may iwan na white. So dapat meron ka ring white na outline. So it will serve as an outline. Mas maganda po yung may effect nito pag ipinprint na sa t-shirt. So yun po, ipiprint natin ngayon. So para pakita sa inyo kung paano i-print ito sa t-shirt. Ito po yung aking heat press. So let's power it on. My heat press is an Insta 24. Yan po siya, swing. So hintayin po natin siyang mag 180 degrees to start the printing. Okay, ayan po, malapit na siyang mag 180 degrees. Then after ma-reach nyo yung 180 degrees, we can start the printing. So ayan po, 180 degrees na. So to start with, kailangan nyo po i-peel itong dye transfer. Kailangan ma-peel nyo siya. Ito, mapipil siyang ganito. Ayan.
Tanggalin nyo yung backing paper nung direct transfer. Yan. Then, prepare po the t-shirt. So, ito pong heat press ko sa swing. So, kailangan din you have the Teflon sheet. They call it the Teflon sheet para po hindi direktang dun sa printing nyo, hindi direktang yung heat press nyo dun sa ipiprint nyo. Ito po ay Teflon. You can buy it also sa mga print shop. So ayan po yung heat press natin to print with a black colored shirt. So ito po yung ating black colored shirt. Kailangan mo lang i-put siya dito sa heat press mo. Arrange it like this and preheat. Kailangan nyo pong i-preheat yung t-shirt nyo, lalo kung direct transfer yung gagamitin, para meron po kasing mga moist at kontong t-shirt na dapat maalis yun. So preheat in 5 seconds. Ganyan po. Yan, ready na siya for. Then, just put your design. I-arrange nyo lang po yung design sa gitna ng t-shirt, syempre. Yan. Check nyo po kung nasa gitna na siya. Syempre, titignan nyo yung gitna ng t-shirt. Yan. Then, put on top of this is your Teflon sheet. Then, press it. So, ito pong direct transfer, 15 seconds lang to. Dapat mo ma-press siya ng 180 degrees, 15 seconds lang. So, hintayin po natin siya mag 45, 44, ayan na po. So, ayun po. Ayun na yung t-shirt natin. So, ayun na siya. Kapit na yan. Mainit. Yan. So, nakakapit na siya. Like, nakita niyo po itong t-shirt ko na to. Also, it's a dark transfer printing. It lasts siguro medyo matagal na tong t-shirt na to. Nasa 5 years na po siguro. 4 years na tong t-shirt ko na to. Hindi pa rin naman siya nagbabago. So, ganun po siya. Ganun yung printing. Ito. So, yun lang po. Ayan na. Meron na tayong printed t-shirt using the direct transfer paper. So, ganun lang po mag-print ng direct transfer paper. So, ito po, ang direct transfer po, mostly ginagamit ito sa mga, halimbawa, gagawa ka ng mga logo na yung pang dito lang sa upper, lower, right or left shoulder, yung mga, especially po sa mga polo shirt, mas magandang gamitin tong direct transfer. Ito po, hindi kumakapit sa polyester. Tatandaan nyo na hindi ginagamit ito sa polyester. Pag ginamitan nyo po yung polyester ng direct transfer, didikit po siya ngayon, pero pag nilaban po yun, maaalis lang din. So, ito po ay design lang para siya sa cotton shirts, at sa mga polo shirts. Pwede po siya. So, that's all folks. Yun lang po muna siguro. Sa mga susunod pang tutorial, ibang type of printing naman yung ipapakita ko sa inyo kung paano. So, see you guys for the next tutorial.